Napaisip ka na rin ba kung paanong ang isang simpleng bulaklak ay pwedeng maging dahilan ng kapahamakan? Ngayon ay mapapakinggan ninyo ang isang kwento tungkol sa isang pag-ibig na naiuwi sa sakripisyo. Ang pamagat nito ay Ang Ramillete ng Alay. Sa isang nayon kung saan bago pa dumating ang mga dayuhan, naninirahan si Amador, isang mandirigmang bihasa sa sibat at itak. Ang kanyang tanging sandigan sa bawat laban ay ang pag-ibig niya kay Luwalhati, ang dalagang may tinig na parang dumadaloy na ilog at ngiting nagbibigay ginhawa sa kanyang pagal. Ang labis na pagkapagod sa katawan matapos ang digmaan. Bago siya muling lumusong sa pakikipagdigma, pumita si Amador ng bulaklak mula sa gubat, unting ramillete, isang maliit na bungkos ng mga bulaklak na para sana sa dalaga. Sa kanyang isip, iyon ang sagisag ng pangako. Sabi niya, kapag naibigay ko ito, babalik akong buo, babalik akong para sa kanya. Ngunit, nang dumating siya sa nayon, sinalubong siya ng mga tambol at dasal ng babaylan. Ipinahayag ng matanda na nakita niya sa kanyang mga pangitain. Ang unang makatatanggap ng ramillete mula sa gubat ay siyang hihiranging alay sa mga diwata upang mapayapa ang ating bayan at matigil ang dugo ng digmaan. Nanlumo si Amador. Sa harap ng maraming tao, iniabot na niya ang bulaklak kay Luwalhati. Hindi alam ang magiging kahulugan nito. Akala niya'y tanda iyon ng pag-ibig, ngunit sa mata ng nayon, iyon ay hatol. Niyakap siya ni Luwalhati, umiiyak at nanginginig. Amador, bulong niya, ang bulaklak mong ipinangako ay naging tanikala, isang gapos na humawak sa akin sa kapalarang hindi ko pinili. Pilit na lumaban si Amador, nakipagtalo sa mga matatanda ngunit walang nakinig. Sa kanyang paniniwala, ang pagsuway ay magdadala ng mas matinding kapahamakan sa buong bayan. At dumating ang gabi ng ritual. Sa ilalim ng buwan, habang umaawit ang mga babaylan ng dasal sa mga anito, dinala si Luwalhati sa dambana na kasuot ng puting saya at may koronang bulaklak sa kanyang ulo. Si Amador na sugatan at luhaan ay pinigilang makalapit. Ang ramillete na sanay sa gisag ng pagbabalik at pangako, naging tanda ng kanyang pagkawala. Sa huling sandali bago isagawa ang sakripisyo, tumingin si Luwalhati kay Amador. Sa kanyang mga mata, nabasa niya ang lahat. Ang pag-ibig, sakit, at ang isang walang hanggang pamamaalam.